pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa Bugos nga Pilipinas, 1:55 p.m. Mapingakulop sa aton nga tanan, adiyan aton mga balita sa yana nga pangurason. Mga tindahan san paputok sa Calbayog gin-inspeksyon. Bureau of Fire Protection naka-code red na. Pamatian tan detalye matikang sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Ginbuhat and fire safety inspection sa mga tindahan san paputok ug pyrotechnic devices sa Calbayog City Samar como parte sa plan paalala iwas paputok nga nagtutuyo masigurado ang kaluwasan san publiko yana gabi pagselebrar san Pasko ug pagtupo san bag-o nga tuig ginpangunahan san mga ahensya sugad san Philippine National Police, Bureau of Fire Protection ug Explosive Ordnance Disposal K9 Unit and Inspection para masigurado ang mahugot nga pagsunod sa mga balaod ug fire safety regulations sugad san pagpreparar balde san tubig ngan baras ngan kinahanglan may ada fire extinguisher. Gin-inspection liwat ang koneksyon san kuryente sugad man ginsigurado san mga awtoridad kung awtorisado ang mga ginbabaligya. Safe ang lokasyon sa selling areas ug may nakasurat nga mga babala sugad sa no smoking, no testing ug no selling to minors. Sa paghighimang raw sa Radyo Pilipinas Calbayog sa BFP, gintagan doon nga kinahanglan may ada designated firecracker areas ang kada barangay para malikyan ang aksidente, sunog ug danyo sa mga propiedad ug sa mga residente, dinabina sa mga bata. Naka-code red na liwat ang alert status ina sa BFP. Padayo naman nga ginaabisuhan ng publiko nga likyanan illegal nga paputok magsunod sa mga pulisiya san gobyerno gamit mga turotot o iba pa nga alternatibo nga mga pamparibhong ug makiusa sa advokasya san luwas ug mahimyang nga selebrasyon yan na nga holiday season. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. 68 anyos nga wanted sa kasong grave threats na dakop sa Paranas, Samar. Pamatian tan detalye matikang kan New Frank Bulanyo. Radyo Pilipinas Report. Sa atong naglabay nga Disyembre 22, malinampuson nga nadakop sa mga otoridad no sa nga 68 anyos nga wanted person nga ginkilala sa alias nga Rocky. Nadakop siya sa may Paranas, Samar nga nini nga suspect usa nga residente san Basay, Samar. Maya na siya ang bibiling sa balaod mahitungod sa warrant of arrest para sa kaso nga grave threats nga gin-issue sa pa nga Enero 2009. Ang operasyon ginimplementar sa 2nd Samar Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit ngan san Basay Municipal Police Station. Ginpasiguro sa mga otoridad nga nasunod ang husto nga proseso sa balaod, ubod-nan paggamit sa alternative recording devices para sa dokumentasyon ng pagpasabot sa iyang mga katungod, elarom sa Miranda Doctrine ng Anti-Torture Law. Si Police Lieutenant Colonel Michael Jude P. Dotinco ang nanguna sa operasyon nga nagpahayag na ang manilampuson nga operasyon nagpakita sin pairapadayong na commitment nga pagborobligay sa mga ahensyas ng gobyerno para mamentenar ang kaupayan sa seguridad sa Bugos nga probinsya. Pagkatapos madakop, gindardahin si Rocky ngadto sa Basay Municipal Police Station para sa dokumentasyon antes siya i-turn over sa korte. Ang suspect may estimated nga piyansa nga maabot sa 24,000 pesos para sa iya temporaryo nga paglaya. Para sa iba pang at impormasyon na makakabulig sa pulisan, pwede ka mo kumontak sa Masasarigan in Action Facebook page o tumawag sa hotline number 0998-598-8226. Para sa Bagong Pilipinas, U. Frank Bulanyo, Work Immersion Student sa Calbayog City National High School, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
PLGU Northern Samar nagplastar mga estratehiya para mapahitaas ang employability sa mga job seekers. Pamatian tan detalye matikang kan Raymark di Alagdon. Radyo Pilipinas Report. Nagbubuhat sa mga tikang ang probensyal nga gobyerno sa Northern Samar para mapaubos ang job mismatch ngan mapauswag ang employabilidad sa mga job seekers sa probinsya. Pinaagi sa mga estratehiya nga nakaangay sa kusog ngan pinanganglanan sa local nga workforce. Durante sang katapusan nga quarterly meeting sa Provincial Development Council o PDC, iginsumat ni NSPESO Manager Rose Ann Suan ang resulta sa iya konsultasyon. Upod ang academy, negosyo nga mga ahensya sa gobyerno. Sumala sa iya report, kadaman sa mga Nortehanon graduates tikang 2021 to 2025 nagtapos sa Education, Criminology, Business Administration and Management ngan IT. Samtang may da kakulangan nga mga programa may da kalabutan sa turismo, marine transportation, social work ngan iba pa. Ginaprubahan ni Governor Harris Ongchan Chair sa PDC ang rekomendasyon nga magtukod sa Northern Samar Education and Workforce Development Committee nga magpupokus sa pagsumpay sa mga programa, pag-andam sa workforce ngan pagpauswag sa koordinasyon upod ang mga eskwelahan, tesdangan industry partners. Pinaagi sa resolusyon, gin-endorso sa PDC ang amo nga committee ngadto sa sanggunian panlalawigan nga ginpapamunuan ni Vice Governor Clarence Dato. Para sa Bagong Pilipinas, Raymark G. de Alagdon, Work Immersion Student sa Calbayog City National High School. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Sa katapusan nga balita, fourth quarter national simultaneous earthquake drill ginbuhat sa Barangay Dalakit sa Bungto, San Catarman, Northern Samar. Pamatian tan detalye patikang Kanyorans Akoba. Radyo Pilipinas Report. Ginpatuman ang ikaapat nga quarter national simultaneous earthquake drill nga may tsunami evacuation nga readiness evaluation sa Barangay Dalakit. Kaupod ang mga ahensya sa BFP, DILG ng PNP Northern Samar bilang evaluators basi parigunon ang kahandaan sa komunidad kontra kalamidad. Gimplano nga gindumara ining aktibidad sa MDRRMO personnel upod ang BFP, DILG, PNP, Barangay Dalakit Tanod ng mga BHW basi masiguro ang husto nga koordinasyon paspas nga pagresponde nga epektibo nga pag-evakuasyon kung may linog ng posibleng tsunami. Pinaagi sini nga drill gin-ebalwar ang level sa kahandaan, disiplina, ngan kooperasyon sa iba-iba nga sektor nga nagpapakita sa importansya sa pagkaorosa ng padayon nga pag-andam para sa seguridad sa kinabuhi sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Yoren Sacoba, Work Immersion Student sa Calbayog City National High School. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Inang kabugusan sa aton mga balita sa na nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog para sa news updates. Masunod na. Masunod na ang programa, Juan Trabajo, kaupod si Jamie Quinto. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa